Mayroon ka rin ba ng ganitong uri ng snake plant? Alam mo ba na bukod sa cute at attractive ang halaman na ito, kahanga-hanga din pala at may pakinabang din ito, lalo na kung ilalagay ito sa loob ng bahay? Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa dwarf snake plant? Paano ito paramihin at saan ba ang tamang pwesto ng halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa dwarf snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang dwarf snake plant na kilala rin bilang Dracena trifasciata honey marinata o bird nest snake plant ay isang variety ng snake plant na hindi kasing laki ng ordinaryong snake plant na karaniwang nakikita. Ang dwarf snake plant ay madaling alagaan at matibay na halaman. Madalas itong itanim sa mga maliliit na paso o lalagyan. Hindi ito masyadong mapili pagdating sa kondisyon ng kapaligiran. Maaari itong ilagay sa mga lugar na hindi masyadong naaarawan o sa mga indoor na lugar. Kaya ito ay isang perpektong halaman para sa mga bahay o opisina na may maliwanag na ilaw. Ang halaman na ito ay kilala rin para sa kanyang kakayahan na linisin ang hangin sa loob ng bahay o opisina sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga air pollutants tulad ng formaldehyde, benzene, at carbon dioxide habang naglalabas naman ito ng oxygen sa gabi. Isa itong halaman na pang-interior na makakatulong hindi lamang sa pagpapaganda ng paligid kundi pati na rin sa kalusugan ng mga taong nakapaligid dito. Ang dwarf snake plant ay kailangan ng kaunting tubig lamang para mapanatili itong malusog. Maaari itong diligan tuwing 1 linggo o 2 linggo, depende sa kondisyon ng lupa at kapaligiran. May iba't ibang paraan ng pagpaparami ng dwarf snake plant. Ito ay ang mga sumusunod. Pagpaparami sa pamamagitan ng cutting sa tubig, sa pamamagitan ng rhizome, at pagpaparami sa pamamagitan ng cuttings gamit ang lupa. Ngayon ay ibabahagi ko kung paano ako nagpaparami sa pamamagitan ng cuttings gamit ang mga lupa. Kumuha lamang ng mga matured na dahon mula sa halamang snake plant. Mas mainam kung ang kukunin ay yung nasa pinakaibabang bahagi ng halaman. Matapos nito, ay maghanda ng paso na mayroong lupa na mayroong magandang drainage. Itusok dito isa-isa ang mga matured na dahon na nakuha. Matapos nito ay diligan ito ng tubig. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 linggo ay makikita na dito na umuusbong na ang panibagong punla ng snake plant. Tuloy-tuloy ito hanggang sa lumaki na ito ng tuluyan. Kung maliit na paso ang ginamit, maaaring ilipat ito sa mas malaking paso kung nagsisimula ng lumaki ang punla upang makahinga ang mga ugat nito. Ngunit huwag magtaka kung mapansin mo na ang mga bagong tubo o usbong na snake plant ay wala ng kulay dilaw sa gilid. Ito ay dahil sa nag-iiba ang variety ng snake plant kapag pinarami ito mula sa mga dahon. Karamihan ng variety ng snake plant na may variegated na dahon ay tinatawag na chimera o mga uri ng halaman na nagtataglay ng cells ng higit sa isang genotype o genetic makeup na nagiging dahilan ng mutation o pagbabago ng genes ng halaman. Ang mga halamang chimera kapag pinarami sa pamamagitan ng dahon ay nawawala ang kulay ng mga bagong sisibol na halaman. Ito ay magiging all green na version. Upang magtagumpay sa pagpaparami ng dwarf snake plant, iwasan ang pagdidilig ng sobrang tubig. Hayaan mo nang matuyo ang ibabaw ng lupa bago ito diligang muli. Ang sobrang pagdidilig ay nagdudulot ng problema sa halaman gaya ng pagkakaroon ng fungi, pagkabulok ng ugat at maging ng mga dahon. Isang dahilan bakit marami ang nag-aalaga ng dwarf snake plant, madali lang kasing itong alagaan at sa mga dahon nito na napaka-attractive sa mata. Dahil sa maliit lamang ito, maaari itong ilagay sa office table, gilid ng bintana,
at maaari din itong gawing centerpiece na halaman. Ano ang masasabi mo sa dwarf snake plant? Meron ka din ba ng ganitong uri ng snake plant? Ibahag ang iyong opinion tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.